Perfect mornings mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong Martes? Kumusta ang lagay po ng panahon sa inyong lugar? Abay, napahinga na tayo ng medyo mahaba-haba at marami-raming araw. Kumusta na yung mga baha sa inyong lugar? Nandyan pa rin ba yung tubig? Nako, nandyan na naman yung posibleng tumaas dahil eto nga po, nagbabadya muling maging active ang ating hanging habagat. Do tayo, kagaya tayo dito po sa Metro Manila at mga karatiga probinsya po natin, ay maganda-ganda pa yung panahon, ano? Pero makulimlim na. It's been cloudy since yesterday at ayon nga po sa Pag-asa, kailangan maging handa tayo pagpasok ng Miyerkules onwards dahil mukhang dito talaga magdudulot ng maraming pag-ulan sa mas maraming bahagi ng bansa ang ating hanging habagat. Pero mag-ingat po kayo yung mga nasa norte. Abay, kayo'y nakakaranas na po ng mga pag-ulan dyan, ano? Ngayon pong araw ng Martes, kasama po natin ang PhilHealth para maghatid ng impormasyon talagang mahalaga, lalo na ngayong panahon nga po ng ulan at baha. Dahil kapag nalusong ka sa baha, abay hindi lang tipon, hindi lang sipon, ubo o lagnat ang dapat nating bantayan. May isa pang sakit na posibleng ang kumapit o tumama po at maaari itong maging malubha, ang leptospirosis. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan po natin, ano ba ang leptospirosis? Makulit na po ako sa inyo, naku, sa mga followers natin sa Facebook page ko po, parang nakakatatlo na po yata akong post about leptospirosis bilang paalala po sa ating mga kapatid. Ano ang mga senyales na dapat nating bantayan? At kung sakaling magkasakit, ano ang sasagutin ng PhilHealth? Anong coverage? Gaano kalawak ang coverage ng PhilHealth pagdating sa mga nao-ospital dahil sa leptospirosis. Kaya tutok lang dahil iisa-isahin natin ang mga dapat nyong malaman. Dahil dito sa Perfect Mornings, alagang PhilHealth ka, kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at kami po ay napapanood nyo sa 1PH, sa Signal at sa Satellite po yan. Parehong Channel 1. Live din tayong napapakinggan sa 105.9 True FM. At huwag kalimutang i-download ang Signal Play app para mapanood kami kahit saan kayo magpunta. At syempre, tutok din po kayo sa Facebook at YouTube ng 1PH, maging sa True FM at sa Cheryl Cosim FB pages, mga kapatid. O bago po natin himayin kung ano ang leptospirosis at anong coverage nito sa PhilHealth, ito muna ang ilang mga pangyayari ng PhilHealth nitong nakaraang linggo. Unahin po natin ang panunumpa sa tungkulin ni Pangulong o pinanumpa po sa tungkulin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang Department of Health Secretary na si Dr. Edwin Mercado at Philippine Health Insurance Corporation President at CEO Dr. Beverly Lorraine Ho noong August 11. Pinalitan ni Dr. Mercado si outgoing Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. na bumaba sa pwesto dahil daw sa problemang pangkalusugan. Si Doc Mercado ay nagsilbing presidente at CEO ng PhilHealth simula February 2025. So 18 buwan din po siyang naging pangulo ng PhilHealth. Samantala, nanumpa naman po si Doc Beverly Ho bilang bagong pangulo at CEO ng PhilHealth bilang kahalili ni Dr. Mercado sa pamumuno ng State Health Insurer. Nagsilbi rin po si Dr. Ho bilang DOH Undersecretary noong 2022 at Assistant Secretary mula January 2023 hanggang January 2024. Sama-samang palalakasin pa ng DOH at PhilHealth ang mga nakamit na tagumpay at magsisikap na bawat pamilyang Pilipino ay makakatanggap ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan sa oras ng pangangailangan. At muli po, ito paalala para sa mga may hindi pa nababayarang PhilHealth contributions.
pinalawig pa ng PhilHealth ang one-time waiver of interest program na nagbibigay ng pagkakataon sa mga employer at self-paying members na mabayaran ang kanilang mga naiwang kontribusyon ng may bawas o waiver sa interest. Sako po nito yung mga hindi na-remit na kontribusyon mula July 2013 hanggang December 2024. Ang haba po niya, napalugit mga kapatid. Pati ang may mga pending appeal, natitirang surcharge o installment arrangement. Kaya makipag-ugnayan na po tayo sa PhilHealth. I-check po natin. Huwag tayong matakot kasi yung iba, natatakot na pumunta sa PhilHealth kasi nga baka yung interest or yung penalty charges ay halos doble na ng dapat bayaran po ng mga na-miss na monthly contribution. So at least now, i-double check nyo po. May waiver, take advantage of it dahil ngayon po kasi sa patuloy na pagpapalakas ng coverage ng PhilHealth ay talagang mararamdaman mo yung tulong na paano bang masasabi natin? Talagang magiging kampante ka po na nariyan ng PhilHealth pagdating sa pagkakasakit. Hindi pa po natin, lagi po natin actually pinag-uusapan dito ang Yakap program na sana ay lahat po tayo nakapagrehistro na. Kung hindi pa, again, mangungulit po ako. Pinapaalalahanan ko po kayo na kayo ba'y nakapili na ng inyong Yakap provider? Ang tangi nyo lamang gagawin, pupunta kayo sa membership portal ng PhilHealth. Or kung kayo'y medyo nangangapa, pwede kayong dumiretso sa PhilHealth offices. Or, ayun nga po, i-check nyo ang eGov app. Mag-download po kayo niyan. Doon ay makakapili na po kayo ng inyong Yakap provider. At pag kayo po ay nakapagrehistro na, pwede na kayong magpa-schedule ng una nyong consultation. Ito pong Yakap program, mga kapatid, ay hindi natin kailangan may malubhang sakit or may nararamdaman na kayo bago pa pumunta. Nagawain naman natin, guilty tayo kasi 'di ba? Iniisip natin, papatingin ako, wala naman ako nararamdaman, gagastos pa ako ng 500 pesos or 1,000 pesos for consultation. Ito po ay pinoprovide ng Yakap program. Libre po ito, mga kapatid. At may gamot pa pong kasama dyan. May gamot program. Mayroon yung 21 na gamot na libreng gamot po na nakukuha, mga maintenance. Pasok pa, iba pa. Yung 54 pa na panibagong listahan ng gamot na yan po yung may budget na 20,000 yearly na pwede po magamit natin doon naman sa mga pharmacy na accredited po ng PhilHealth kung saan natin makukuha yung libreng gamot. So, diba, kung kayo, lalo na ngayon, ganito ang panahon, diba, kadalasan, simpleng ubo lang yan, simpleng sipon, di natin alam, pwedeng mauwi sa pneumonia. So, iba po yung mayroong klinika na nag-aalaga po hindi lamang sa inyo pero sa inyong pamilya na alam nyo anytime na may maramdaman kayo, kailangan nyo magpatingin, may record na kayo sa kanila at wala kayong iintindihin na babayaran. Kung meron man, hindi man 100%, may mga pagkakataon, very minimal na lang po ang ating ilalabas na pera. Kampante pa tayo na nababantayan ang ating kalusugan at ng buong pamilya. So ayan sorry, makulit po ako. Sayang naman kasi kung hindi po natin gagamitin. Again, mag-register na po kayo sa Yakap program. Paano? Ang gagawin nyo, magtungo po kayo sa PhilHealth membership portal or sa eGov app or mag-walk-in na po kayo sa kahit anong PhilHealth para matulungan kayo, mag-guide kayo na makahanap ng Yakap provider at makapag-enroll na po dyan. Okay? Punta na po tayo. Sabi niya, okay na, nanermon ka na naman. Hindi naman po sermon. Pinagpapaalalahanan lang po namin kayo kasi sayang, di ba? We give our monthly contributions at ito, hindi mo kailangang magkasakit para magamit po ito. Sayang. Okay? Dito na po tayo. Ito, baka magagamit nyo rin yung pagiging PhilHealth member. Oo, kasi cover po yan. May coverage po dyan ang PhilHealth sa leptospirosis. Huwag naman po kayong ma-ospital. Pero kung sakali man, at least kampante tayo na,
may sagot pala ang PhilHealth pag ako'y na-ospital dahil sa leptospirosis. Alam nyo mga kapatid, patuloy po na tinututukan ng Department of Health at PhilHealth ang pagtaas. Oo, tumataas na po ang kaso ng leptospirosis sa bansa dahil sa malawakang pagbaha dulot ng magkakasunod na pag-ulan itong nakaraang mga linggo. Kaugnay ng paghahanda ng kagawaran ay pinaiigting din ang referral system para maiwasan yung pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital lamang. Ito po yung sinasabi ni DOH Secretary Mercado na gusto nilang gawin ulit yung ginawa po noong during COVID na may one command center para monitored lahat, no? Hindi yung kagaya sa NKTI, full bed capacity na po sila. Doon pa rin ang takbo nila. So pag meron dumating doon, nakikita po yan ng NKTI kung ano mo yung malapit na ospital sa kanila na may opening, maire-refer po kayo doon, diba? So sa kasalukuyan po mga kapatid, 33 DOH hospital sa Metro Manila, Regions 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyenteng nangangailangang magpa-ospital. Sa huling tala po ng DOH noong August 22, today is August 25. August 22, may kabuuang 4,285 na kaso na po ng leptospirosis sa bansa. Bagamat mas mababa ito ng 37% kumpara sa 6,839 na kasong naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nakapagtala pa rin ng bahagyang pagtaas ng kaso nitong July 26 hanggang August 8, kung saan may naitalang 495 na kaso. Mas mataas po ito ng 29% naman kumpara noong July 12 to 25, July 12, 2025, 2026 na 2025 yan, 'di ba? 383 na kaso. Nakapagtala po ng pinakamataas na bilang ng kaso ang mga rehiyon ng NCR, Regions 2 at 3. Inaasahan ang posible pang pagtaas nito, lalo pat mayroong 5 hanggang 15 araw na incubation period po ang leptospirosis. Paalala ng kagawaran, makaranas man ng sintomas o hindi, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 hours na oras matapos po lumusong o mababad sa baha. Bilang tugon sa malalakas na pag-ulan na dulot ng pinalakas na habagat, naghanda ang DOH ng 3.1 million doxycycline medicines na ipinamahagi sa central office nito at sa 17 regional centers for health development. Ang mga DOH-designated Code White Alert Centers, mga local government unit at halos 3,000 PhilHealth accredited gamot providers sa buong bansa ay nagbibigay po ng prophylaxis o preventive treatment laban sa leptospirosis. At bilang pagtugon po sa mataas na kaso ng leptospirosis, pinalawak pa ng PhilHealth ang kanilang benefit package para nga po rito. At para ipaliwanag sa atin yan, kasama po natin ngayong umaga si Ms. Abigail Romero Estrada. Siya po ang Chief Social Insurance Specialist ng Benefits Development and Research Department ng PhilHealth. Perfect mornings, Ma'am Abigail. Nurse Abigail. Pwede rin kita tawagin Nurse Abigail. Di po ba, ma'am? Yes. Lapit po tayo sa mic. Ayan Yes po, Ma'am Cheryl. Thank you for joining us. Siguro, bago po natin pag-usapan yung benefits, yung benefit package ng leptospirosis, ito, paalalahanan na naman po natin sila. Kulitin po natin sila ng kaunti. Kahit na mainis na sila sa atin, basta kailangan ma-absorb nila lahat ng impormasyon na ito. Pag-usapan muna natin ang sakit. Since you're a nurse also, abay perfect din pong maitanong o ma-discuss po natin to. Ano po ba ang leptospirosis at paano po ito nakukuha? Okay, thank you Ma'am Cheryl, no. So, kagaya na sabi ni Ma'am Cheryl, kailangan paulit-ulit po tayo magpaalala, no, sa ating mga kababayan. So, yung leptospirosis po ito po ay isang bakterya
na nakakaapekto sa mga hayop. So, kung sinabi po natin ito ay sakit na nakakakontamina lalong-lalo sa mga ihi ng mga hayop. At isa na po dito yung daga, no? No, kadalasan doon talaga siya nanggagaling. Pero pwede rin siya makaapekto sa iba pang klase ng mga hayop, gaya ng baka, kambing. So, mas madalas sa senaryo ng Pilipinas, mas more on daga. Lalo na pag ganitong baha nga Yes, po. Oo. opo. Wala namang kambing at baka sa gitna ng baha Correct. kasi. Opo. Opo. So kapag ka ganun po at nakontamina po yung yung hayop, makukuha po natin 'yon sa mga kontaminadong ihi o di kaya ngayon sa senaryo natin is sa paglusong sa baha. So nakikita nyo po ilang araw na rin po nag-uulan, no, sa Pilipinas. So definitely, yung pagkakaroon po ng sakit na leptospirosis ay nakukuha natin sa paglusong sa baha, gawa ng kontaminadong ihi na mga affected na mga hayop. Nito ngang bacteria na tinatawag nating leptospira. Ayun. Pag-usapan po natin yung mga unang sintomas na dapat bantayan pagkatapos lumusong sa baha. Kasi kanina, na-mention ko nga po mga kapatid, baka kampante sila hindi naman ako nilalagnat. Tapos after 1 week nilagnat, hindi na nila maalala or hindi nila na makonect na, ay baka may kinalaman ito sa paglusong ko sa baha noong nakaraang linggo. May incubation period di ba? Yes. Nurse Abigail. Apa. Oo. Ang incubation po niyan after exposure, no, or kung lumusong ka sa baha is within 2 to 15 days. Ayan po. So kagaya na rin po na nabanggit nyo kanina, within that period, dapat po mabantayan po natin yung ating katawan. So kung meron pa tayong nararamdaman within that period, dapat maisip na natin, ako ba ay lumusong sa baha o di kaya meron ba akong sugat na pwedeng doon nag-entry yung bacteria dahil lumusong tayo sa kontaminadong tubig. Wala mang sugat? Naligo ba kayo? Nag-dive ba kayo? Baka nakainom kayo ng kaunting tubig baha? Napasukan, natalansikan yung ilong nyo, sa mata nyo? Kasi dito rin pwedeng pumasok, Pwede no, pumasok. Nurse Abigail? Okay. Again, yung mga senyales, sintomas, lagnat. At saka yung parang tinatrangkaso ka, Yes, mabigat ang katawan opo. mo. Opo. Masakit po yung katawan. Minsan, yung sa binte, mas more yung mararamdaman mo na meron kang pananakit sa katawan at sa binte. O di kaya yung ulo mo, palaging masakit yung ulo mo o di kaya sobrang sakit na hindi ito regular na nararamdaman. O di kaya, minsan pag talagang malala na yung effect ng leptospirosis sa'yo, namumula yung mata mo, naninilaw yung balat, nagsusuka ka. So, syempre, yung ganong mga simptomas, hindi na siya yung simple lang Medyo nasa advanced stage oo. na yan. Huwag nyo na pong hintayin. Pero aminin natin, kadalasan pag nilalagnat ka, parang, pahinga ko lang to kasi naulanan ako or medyo nabasa lang ako sa baha. Pero yun na po, di bali ng OA. Huwag yung magpakampante because ayaw nyo pong umabot sa punto na, sabi mo nga, Nurse Abigail, na namumula na yung mata mo at nagsusuka ka na at naninilaw na yung balat mo. Ibig sabihin, nadadali na po yung kidney. Kaya Yes. may mga nakita po tayo dinadialysis Yes ano po? po. Pag na-hospital ka because of leptospirosis. Pero ano ba yung tamang first aid o dapat gawin pagkatapos ma-expose sa baha para mas malaki po yung chance na hindi na kayo ma-ospital, mga kapatid. Alright. Tama po yun, Ma'am Cheryl, no? So, kung nararamdaman natin na may something na wrong sa katawan natin kasi pwedeng lumusong tayo sa baha dahil hindi natin kailangang maiwasan na. Oo. Nandun na tayo. So, kailangan ng first aid po dito, hugasan natin yung maligo tayo, hugasan natin yung ating katawan, and importantly, sabunit. kung meron kang sugat or gasgas sa katawan, yun, i-focus mo yung paglilinis ng sabon at tubig. O di kaya kung talagang after mong maligo, after mong maghugas ng iyong katawan, meron ka pa rin nararamdaman. O yung parang you might nag-worry ka. Oo, nag-worry ka. Hindi Hindi na ka to normal. kampante. Kailangan ko atang pumunta na sa clinic Health or sa center. health center or sa hospital na pinakamalapit and to seek consult sa Oo. doktor. Ayun Para po. ma-assess kayo, mga kapatid, kung kailangan yung uminom ng doxycycline. Yes. Don't self-medicate or baka kunwari
Itong kapitbahay mo, uminom na, may sobra, inabot na lang sa inyo, tinake nyo naman. Sabi niya, sasabihin sa inyo ng kapitbahay, oh ito, pinainom sa akin to ng doktor na binigay sa akin, meron pa akong natitirang 1-2 tableta dito. Don't! Kasi po, iba-iba, depende sa exposure po ninyo, yung tagal o yung taas ng milligrams na ititake nyo po. Iba ang sa mga bata, iba sa mga adult, iba doon sa may sugat. So, do not self-medicate. Libre naman po yan. Huwag na kayong magpalibre sa kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo. Total, pag pumunta po kayo sa health center or sa yakap provider nyo, lalo na kung kayo may yakap provider, libre po nilang ibibigay po yan sa inyo. Kaya wag na po kayong mag-worry. So, yon. So, libre po ang doxycycline, pero may mga pagkakataon nga, nakita natin, may mga lumabas po sa report, kagaya kahapon, may nireport si Daniel Dayaw, yung aming mobile journal, ang NKTI, full bed capacity na. Yes po. Opo. Hindi na nila kayang i-accommodate po yung kaso ng leptospirosis. Tapos, mayroon pa ako nakikita na post po sa aking Facebook, nagkwento siya, na tinamaan din siya ng leptospirosis. I'm not sure kung if it was last year, Pero, yung dalawang katabi niya namatay. So, lalo siyang natakot, pero siya nakasurvive. So, yun po mga kapatid, mas maging maingat tayo. Mas bigyan po natin, huwag nating baliwalain yung exposure sa baha. So, sa ating pagbabalik, Nurse Abigail, pag-usapan po natin yung enhanced leptospirosis package benefit ng PhilHealth. Okay. Bakit sinabing na-enhance? Ano nga ba ang ikinalawak nito, 'di ba? Parang enhance habagat lang. So, ibig sabihin, maganda ang coverage, matindi ang coverage ng leptospirosis. Pag-usapan na po natin itong sakop na coverage ng PhilHealth pagdating po sa kaso ng leptospirosis. Ito, Nurse Abigail, kung ma-diagnose na ng leptospirosis po ang isang tao, ano yung mga benepisyo ng PhilHealth na pwedeng magamit po? Okay. Thank you, Ma'am Cheryl. So, lahat po ng mga beneficiaries ng PhilHealth, ang mga benefits na makukuha nyo from PhilHealth once na nagkaroon kayo ng leptospirosis, unang-una, may mga cases kasi na mild lang, So, pwede yung ma-avail sa primary care centers like yakap providers. Ito na naman tayo. Sige, ma'am. Oo, Ulit-ulitin yakap mo na. yung yakap na yan. So, kung alam naman natin na kailangan nating mag-consult, sa yakap po yung first line ng ating access to care. So, dito sa yakap provider, meron po ditong mga laboratory, may mga gamot, syempre yung check-up ng doktor at yung diagnostics. At yun ngang gamot na nabanggit natin kanina na kailangan natin pag may lumabas na simptomas, meron tayong kailangang inumin na preventive antibiotic which is doxycycline. Ibibigay So, po yan ng libre. kasama po yun sa diba? binibigay ng yakap provider. Ayan, makita nyo po sa inyong mga screen, mga kapatid, ito, kung mild leptospirosis or yung kanina mga nabanggit nyo, Nurse Abigail, na mga senyales, sintomas na pananakit ng katawan, feeling nyo, parang tinatrangkaso, masakit na yung ulo nyo talaga, nilalagnat po kayo, magpunta na kayo sa yakap provider nyo. Again, yung yakap provider yan, pinipili nyo yan. Makikita nyo sa website o sa listahan po ng PhilHealth, ano ba yung malapit sa inyong lugar na yakap clinic, yakap provider. Doon ka magpaparehistro para yun ang pupunta mo. So pagpunta nyo po sa yakap provider nyo, sabi nga ni Nurse Abigail, check upin kayo. Kung kailangan ng test, may 13. Yes. 13 laboratory tests po na pasok po dyan sa yakap na libre. Tapos pag kinailangan nyo ng gamot, kagaya ng doxycycline, libre bibigay. nyo makukuha. Bakit nyo pa patatagalin? Hindi ba mga kapatid? Okay, yun po. Paano kung emergency talaga? Okay. So once nga na hindi natin mapipigilan na, kailangan na kayong isugod sa hospital for emergency cases, meron naman pong benefit ng PhilHealth na yung tinatawag nating outpatient emergency care benefit. So kung nasa ER kayo, kung ano man po yung kailangan yung services, so agaran po ibibigay sa inyo yung OECB, yung
outpatient emergency care benefit yung maa-avail po ninyo. Ito po yung benefit na hindi mo kailangang ma-admit, no? Kasi hindi naman kailangan. Si outpatient nga. Yes po, Okay. kailangan mo lang talaga ng serbisyo para ma-check ka like laboratories or any diagnostics na needed. At kung kailangan ng gamot, ayun, kailangan din po yung may So ma'am, parang ito, kasi syempre yung mga yakap clinic, di naman yan bukas 24/7 lahat. Yes. So kung kailangan nyo, kunwari, in the middle of the night, dyan na kayo talagang, hindi nyo na kaya, ano na kayo, sobra na yung trangkaso nyo, mataas na yung lagnat, maging kampante rin po kayo as PhilHealth member na pwede kayong sumugod sa isang emergency, Yes. emergency room po ng isang ospital. Yes. I-accommodate po kayo bilang outpatient emergency care benefit package po ang inyong magagamit Yes doon. Kasi din, pag na-emergency, naikot ko na po lahat ng halos ER po dito yata sa Metro Man. Mahal-mahal din ha. Yes po, Aabutin totoo ka rin po ng yun. mga nasa 3,000 or halos 5,000 ano po Yes. pag na-ER ka. Apo. So wag din po kayong maghintay na kinabukasan pa. Hintayin natin magbukas yung ating klinika dyan or health center. Diretso nyo na po. Lalo naman na kung government hospitals may malapit or government hospitals na malapit, makampante po kayo. Pwede nyong gamitin pala yung outpatient emergency care benefit package na aminin nating mga members. Yan yung isa nating nirereklamo dati. Diyos ko, kailangan ko pang ma-confine bago ko maramdaman yung benefits ng PhilHealth. Hindi na po ngayon, kahit emergency. Tapos, ilalabas din kayo. Magagamit nyo pala yan. Yes po, ma'am. Okay. Alright. Yan po yung mga emergency case na hindi kailangang umabot pa sa 24 hours. Kung, Nurse Abigail, kung moderate to severe ang leptospirosis, at eto na, nangangailangan ng i-admit po sa ospital, kailangan na ng confinement. Sakop ba ito ng leptospirosis benefit package? Yes po, sakop po yun. So, kanina nabanggit natin, pwede sa primary care, pwede rin sa emergency, but kung kailangan na talagang ma-admit yung ating mga miyembro, ito naman po yung inpatient benefit package ng leptospirosis. So, kailangan lang po na pumunta po kayo sa PhilHealth accredited na mga hospitals. Importante po yun. Though hindi po lahat ay PhilHealth accredited, but Yes. most, no? Parang lahat naman, halos lahat naman, pero siguraduhin nyo lamang po na PhilHealth accredited sila. Okay. The good news is, okay, ito na iyayabang natin. Sabi ko parang habagat lang, enhanced habagat. Ito, enhanced leptospirosis package. So, mas pinalawak po ang leptospirosis benefit package ng PhilHealth. Simula po nitong July 15 Yes lang, po, 2026. Umabot pa. So, ano po ang dahilan ng initiative na ito, Nurse Abigail? Okay po. Since ang PhilHealth naman po, tuloy-tuloy naman po yung pag-enhance natin ng mga benepisyo. No? Apart from kung meron naman kailangan i-develop, tuloy-tuloy lang yung review ng PhilHealth Benefit Package. So, ano po yung objective? Bakit po namin pinalawak? It's because sa current situation natin, no, pag nagpapa-hospital tayo, sa malamang na talagang mataas yung actual cost of care. So, since nag-increase po yung PhilHealth ng at least 80% in calendar year 2024, hindi pa rin talaga maaabot yung totoong medical care cost, specifically for leptospirosis. So malaki pa rin po ng bahagi ng nakukuha nating mga claims, filing, no, for lepto, na umaabot pa rin po yung out-of-pocket payment at least 90% of the total actual cost. And then, sa na-receive po natin ng mga claims, 4% po, no, malaki pa rin yung out-of-pocket payment ng ating mga kababayan. Hence, pinalawak po natin siya kasi meron po mga serbisyo na kailangan ibigay sa mga taong nagkakasakit ng leptospirosis, kagaya nung renal replacement therapy, kagaya po nun, Ma'am Cheryl, na pag malala na, moderate to severe, kailangan mo nang magdialysis. Yes, oo At nga. kung super lala na, kailangan na siyang naka-mechanical ventilator or na-ICU na siya, yun po yung mga aspects of care na tiningnan natin. Kaya, mas lalong lumawak yung benepisyo. Kasi dati yung pakete natin, 21,450 Yes pesos po. lamang. Opo. Yung sakop. Aba, ngayon daw talagang umaabot na sa
from 21,000, 63,000 na. Yes po, Ano yung po? basic. Pero hindi lang hanggang 63,000 mga kapatid 63,000 hanggang 411,000. Sige nga po, mas i-detalye nyo nga po sa amin, Nurse Abigail. Okay po. So, yung leptospirosis po, kagaya na nasabi, no, 21,000. So, at this point, no, talagang hindi na kasya yung binabayad natin. So, when we say na pinalawak, from 63,000, ito po yung basic na leptospirosis rate, no? Basic rate natin for leptospirosis. Lalo siyang pinalawak kasi may mga pasyente po kasi na nangangailangan ng hemodialysis o yung paglilinis ng dugo kasi nga apektado tayo ng bacteria. Ano po, no? So, kadalasan nangyayari po talaga to. So, nag-increase po tayo to pay for the use of machine, yung laboratories and diagnostics na kailangan po ng mga pasyente at yun pong dialyzer. So yun po yung mga add-on services kaya tumataas po yung ating rates. Ayan. Ayan po. So nakikita nyo po, ayan, may mga package code. May leptospirosis 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Doon po sa basic, sana doon lang naman. Ayaw nga nating ma-hospital po kayo eh. Pero kung sakali man, yung moderate to severe, yun yung basic, 63,000. Pero kung medyo mas magiging seryoso, wag din po tayong kabahan because hanggang mahigit 400,000, pwedeng makover pala ng Ng PhilHealth. PhilHealth Yes po. sa mga accredited. Okay, sino-sino yung mga kwalipikado dito sa mas pinalawak na benefits? Lahat naman po ng PhilHealth member or PhilHealth beneficiary, makaka-avail naman po siya talaga ng benefits. So, nando naman po sa UHC law na automatic yung eligibility, di po ba? So, makaka-avail po lahat ng ating mga PhilHealth members. At idadagdag ko na rin po na syempre may mga kababayan talaga tayo na minsan na overlook natin yung pagbabayad ng premium at marirealize na lang natin, ay, nagkasakit na ako, naka-confine ako, hindi ako nakapagbayad. So, tuloy-tuloy lang po at eventually po, kailangan ding ipaalala natin sa ating mga kababayan na yung pagbabayad natin ng premium is para din sa lahat yon. Ibig sabihin, ang National Health Insurance Act kasi is more on bayanihan Yes. na okay lang kahit wala kang sakit, pero eventually magagamit yon ng mga tao na hindi kayang magbayad or nangangailangan ng PhilHealth benefits. Sabi Ayan ko po. nga, ito, di ba, kahit sa HMOs natin, or ito nga po sa PhilHealth, ito yung gusto nating contribution na hindi natin napapakinabangan. Yes. Na hindi natin nagagamit pala. Napapakinabangan pero hindi ginagamit. Dahil, ibig sabihin nun, healthy tayo. Yes. Wala tayong sakit, di ba? Pero yun nga po, pasalamat tayo sa Diyos na hindi natin to nagagamit, pero wag nating kalimutan yung ating obligasyon na bilang PhilHealth member, may buwan-buwan po tayong contribution. Dahil sa pagkakataon na tayo ay nangailangan, tapos di pala tayo nakabayad. Yung mga regular na nagbabayad, sasaluhin tayo niyan. So tayo naman, kung may kakayanan po tayong magbayad, at sila naman ang nangailangan na dating nagbabayad, 'di ba? Sila naman ang matutulungan natin. So sabi nyo nga po, bayanihan. Huwag po nating isipin na sayang or wala naman. Ngayon, ako dati lagi ko nirereklamo yan, Miss Abigail. Ako, paano ako mababayad ng PhilHealth? Wala naman akong nararamdamang epekto sa mga bills ko or wala namang naidudulot sa akin yan. Mapunta lang ako ng emergency, hindi pa, kailangan ko pang ma-confine. But, aminin po natin, it's different now, no? Talagang, non-stop na ini-evaluate po ng mga umuupo na kasalukuyan, task ng mga nakaupo yung kung paano papalalawakin at i-improve yung ating part of the health system ng bansa, yung sa universal healthcare. So sana po ay wag natin ma-miss. At doon sa mga nakamiss na, sabi ko, kinakabahan ako yung penalty. Abay, yung kaninang binanggit ko, may waiver po. Wini-waive na yung penalty charges. So, may 24/7 na pwedeng tawagan. Ang PhilHealth, 24/7 ba? Ayan, 24/7 na hotline number. Pwede po kayong mag-walk-in. Just check your status and they will accommodate you kung paano maaayos yung inyong record. Okay. Nurse Abigail, paalala po sa ating mga miyembro ngayong panahon ng tag-ulan at pagbaha. Sige po.
Sige po. So, paulit-ulit po kami nagpapaalala, no? Bukod kay Ma'am Cheryl. Dadagdagan ko na rin po yung pagpapaalala. Kung talagang hindi natin maiiwasang lumusong sa baha, kung meron man tayong mga sugat, takpan natin bago tayo lumusong. Kung talagang hindi natin natakpan at nakalusong na tayo, hugasan po natin yung ating sugat or maligo po tayo. At importante po, once na nakaramdam po tayo ng mga simptomas, wag na po tayong mag-atubili na i-feeling natin, trangkaso lang to, kaya to ng paracetamol in 3 days, okay na ako. Might as well, we seek consult sa ating pinakamalapit na yakap provider na nakarehistro po tayo or di kaya sa mga pinakamalapit na hospital na pwede po nating mapuntahan at magpakonsulta, magpa-check up at kung kailangang maggamot, magpareseta po tayo. Alam naman po yan ng ating mga doktor kung ano po yung mga preventive na prophylaxis na ibibigay sa inyo kagaya ng doxycycline. At libre naman po yan, kasama po yan sa mga benefits ng PhilHealth. At ngayon naman po, makipagkwentuhan tayo ng saglit sa isang PhilHealth member na naging benepisyaryo ng leptospirosis package. Last year, August 2025, nang madiagnose si Justin Sancho, 37 years old, mula sa Pasig City. Ang inaakala niyang trangkaso dulot ng sobrang pagod, eto na yung kaninang sinasabi namin ni Nurse Abigail, abay leptospirosis na po pala. Sige nga, makipagkwentuhan tayo kay Justin. Hi, Justin! Hello po, good morning. Hala. Ay, paano ka na-diagnose ng leptospirosis? Sabi mo, parang nananakit lang yung katawan mo, para kang tinatrangkaso. Opo. Oo. Tapos, good morning po pala, ma'am. Oo. Good morning po sa ibang mga naikinig o nanonood. Mhm. Is ko po kasi una, hindi ko alam. Parang masakit lang yung katawan ko. Parang UTI lang. Mm. Tapos nung tumagal-tagal po, ayun na. Nagulat na lang po ako na leptospirosis nga po. Oo. Ano ba trabaho mo? Exposed ka ba sa baha? Lalo ganyan po, panay baha. Kadalasan naman po, wala gaano nakaaligtas o halos wala lahat. Oh. Sana, total, napagbigyan niyo naman po ako may interview. Kaya salamat din po. Sa mga ilang leptospirosis po at ilang mga nawala, ay kirami pa ako. Sa amin pong mga nabubuhay ulit, para po sa mensahe ko para sa mga Malacanang, shoutout nga po pala, excuse lang po. Pakiayos naman po, huwag masyadong kurakot na. O ano pa man, hindi ko man gusto sabihin, pero tama naman po siguro. Paano kung nawala po kami, ng mga survivor? Mhm. Baka ito na hindi nyo pa rin po nagagawa. Mhm. Baka hindi mo po para dapat kayo umupo sa pwesto. Baka oras na nakatulad ko lang na citizen. Mhm. Hindi lahat kasi, kayo lahat sa lugar o nasa pwesto, ay matalino na. Sana may mga tulad namin na bobo na may puso na konting talino lang. Lalo sa hirap ng trabaho namin o sa bawat isa, kulang ang pasilidad. Kaya nagpapasalamat rin po ako sa National Kidney at sa Hospital ng Maynila sa pagtugon na kahit puno na po, inasikaso pa rin po kami. Mhm. Noong ikaw ay na-diagnose ng leptospirosis, so may lumalabas na senyales, sintomas na sa'yo, Justin. Meron po. Pero Nung late po, naninilaw na po ako. Nagdidilaw na po yung kulay ko tsaka yung mga mata ko. Hindi, Iba na po. hindi mo inisip na leptospirosis. Wala kang exposure sa baha. Meron naman po kasi nung time last year, Oo. as in po, August, ay pasensya na po, maingay. Nasa trabaho po kasi ako. Makikita po. Boss ko po. Oo. Ay, ano nga po pala. So, Tawag nito. so na-diagnose ka, okay, Katulad ng sitwasyon natin. yun, Ngayon na nangyari sa Bagyo. oo, ayun. So, noong ikaw ay nakakaramdam ka na ng pananakit ng katawan, so nung na-confirm na ikaw ay may leptospirosis, ilang araw kang nanatili sa ospital? Matagal rin po. Halos tumagal din po kasi mga mahigit 2 weeks. After nun, yung dialysis ang mababigat. Oo, Ang na-dialysis. hirap po sa
Kaya ko sa bewang. Oo. Papa, po ba ipaita? Hindi. Sige, wag na lang. Baka mapagalitan tayo. Okay. So, 1 week ka sa ospital, abay, magkano inabot ang bill mo? Ang taas po. Siguro mga nasa 200 to 300,000. Pero dahil, ang maganda dyan, ay PhilHealth member ka, ano? Opo. Napakinabangan mo yung leptospirosis package ng PhilHealth. Pasok ka Oo. doon sa benefit package ng PhilHealth. Opo. Mm-mm. So ngayon, masasabi nating nararamdaman na natin yung mga benefits natin, yung mga inihuhulog natin na contribution sa PhilHealth, Alam mo po Oo, kasi sabi ko nga, Justin, noon talagang yung parang napipilitan lang ako kasi alam ko obligasyon ko na magbayad sa bilang PhilHealth member. So ngayon ito, mas magaan para sa ating mga PhilHealth member na kahit na kagaya ikaw, baka inaawasan ka na automatic ng employer mo or nagsi-self-pay ka. Depende. Ako, self-paying ako. At least alam ko na pag ako'y na ospital, 'di ba? Oh, ganito pala. 'Di ba? Kagaya mo, 300,000 din yung hindi mo nabayaran, halos 300,000. Sa magkanong buwan-buwan ba ang binabayad mo bilang PhilHealth member? Hindi po kasi kung 2,000, excuse pa rin po Kung 2,000, mas mataas ang requirements namin mga katulad yung construction worker. Oo. Kumpara, hindi lahat, iilan na mga nakaupo sa atin. Mhm. Sa requirements, kailangan mo na NBI. Oo. Na lahat. Hindi. Sa iba ang tsaka hindi lahat na ibibigay sa amin ng sapat. Pero hindi, yung buwan-buwan na pagbabayad sa PhilHealth. Sa buwan-buwan, isa pa ho yun. Ang laki rin po na nakakaltas. Hindi, PhilHealth lang ang pinag-usapan muna natin. Ano na yan? Covered na gagawa yan ng employer mo. Kaya, napakinabangan mo yung iyong benepisyo bilang PhilHealth member. So ngayon, mas maingat ka nang lumusong sa baha. Pwede naman na po. Pero matakot ka rin kung hindi naman kailangan, magbota ka naman. 'Di ba? I-protektahan mo pa rin yung sarili mo, 'di ba? Justin, that's the reason why bata ka pa, may purpose pa si Lord sa'yo, kaya ayang ka, naka-recover ka from leptospirosis, and I'm sure naman bilang PhilHealth member, malaking kaginhawahan din naman sa'yo na wala ka ng binayaran dahil nga dito sa PhilHealth benefits. Ayan. Salamat po rin ako doon. Ayan. Saka sa mga paligid na tumulong po. Ayun. Justin, maraming salamat. Ayaw na naming abalahin ang iyong trabaho. Baka bawasan ang sweldo mo for today. Biro lang, biro lang. Thank you. Yan po si Justin Sancho, ang ating benepisyaryo ng leptospirosis benefit package. Maraming salamat. Meron ba tayong Ayan, tingnan natin. Si okay. Maraming salamat po. Ayun. So, mga kapatid, nakita po natin kagaya si Justin, ang laki nun 300,000. So, medyo, pag ganun umabot, medyo severe ang kanya Yes, naging po. sitwasyon, diba? Yes. 1 week siya up, Nurse Abigail. Matagal rin po yung confinement niya. So, kagaya na nasabi niya, nag-dialysis siya Oo. So, yun na yung severe talaga yung leptospirosis niya. So, Nurse Abigail, government or private hospital, maa-apply po, magagamit natin lahat ng ating benefits bilang PhilHealth members as long as accredited po ito ng PhilHealth, yung ospital or yung facility po na papasukan natin. Tama po yun. So, wala pong pinipili yung PhilHealth, no? Be it government or private. Makaka-avail po tayo doon ng mga benefits natin. Siguro po, paalala,
sa ating mga kapatid for any inquiries or ito, tanong na po kayo ng magtanong din sa Yakap program. Ang kulit namin, ano? Opo, alam ko makulit kami, pero sayang po kasi yung benefits. Ano po yung saan sila pwede tumawag for any inquiries? Ano pong contact natin dun sa 24/7? Again, paalala din papasa ko sa yung baton. Paalala sa Yakap Clinics at Kamot provider. Go ahead. There's Nurse Abigail. Okay, thank you Ma'am Cheryl. So, sa lahat po ng mga kababayan natin, I think responsibility din natin na alamin kung paano natin ma-access yung ating mga benepisyo. Ano po, hindi lang sa kung kailan tayo na ospital or kung kailan malala na yung nararamdaman natin, responsibility po nating alamin how can we access the benefits of PhilHealth. At the same time, kung meron po kayong mga katanungan, ano po, meron po tayong PhilHealth hotlines na available 24/7. So, nandyan po, meron pong sasagot sa inyong mga katanungan at meron po kaming mga ipopost na mga numbers na makikita nyo at pwede nyo pong tawagan. At the same time, kung meron po kayong ibang questions, available naman po yung mga social media platform ng PhilHealth. Meron po tayo sa Facebook, sa Twitter, sa X, what else pa. Meron din po tayong email, no? So, pwede po nating i-email yung ating mga katanungan. Ayan po, nakapaskil po sa inyong mga screen. Kung nakikita nyo po, ay bukas ang aming hotline 24/7. Nandyan po yung mga numbers na nakikita nyo po. May, of course, smart number. Mayroong globe number din. At mayroon ding yung hotline number po nila. Ayan. I-save nyo na po yung photo na yan. Ayan, screen grab nyo na. Ano? Don't worry, ipopost po natin yan sa Cheryl Cosim FB page. Screen grab nyo na yan. Ilagay nyo po doon sa inyong album na emergency. May ganun akong album eh. Emergency numbers. Yung mga photos ng mga government. Naka-album po yan, photo album sa akin ng iba't ibang 24/7 hotline ng government agencies, ano po, ng aking doktor, ng ibang clinic, yung mga ganon. Kasi hindi natin alam kung kailan po natin kakailanganin. So yan, screen grab nyo na po yan, take a photo, and then keep it. Ano po, sa mga importanteng numero po sa inyong telepono. Nurse Abigail, thank you for joining us today. Thank you rin Salamat po. Mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin sa loob ng 1 oras. Abangan muli ang PhilHealth next month. Next month ba, Miss Tonet? Ay, nangiti. Oo, next month, makakasama po natin muli ang PhilHealth at himayin pa natin ang mga benepisyo at serbisyong medikal para po sa mga Pilipino. Alagang PhilHealth dito sa Perfect Mornings. At bukas po mga kapatid, Wednesday na, Miyerkules na pala. So Wellness Wednesday tayo, katuwang naman natin ang MX3. Mga kapatid, anuman po ang pinagdadaanan mo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama mo kami sa Perfect Mornings.